Yun lang. Very light. Nagigilid siya. Gusto nga mo po yung head niya sa wall. So nagsisisigaw siya sa mga kapitbahay. Doon ako talaga na-iskandalo. Pinapasok ko siya, inata ko siya, sigaw siya na sigaw. Doon pa siya sa lutok sa ganito. Pinangat ko siya, hindi siya nagre-respond. Nilibay ko siya dahil gusto ko na bumalik yung malay tao. Tapos binilisan ko siya nung binilisan. Tumunod ko yung lips niya. Wala talaga akong balak na chap-chapin siya. Naisipan ko kung may labas ko lang sila sa bahay. Tapos yung garbage bag na sila nabili ko is maliliit lang. Ayun. Kinat ko sila niya. Naguluhan na po ako yung mental block ako. No choice na ako. Tapos pumigit ako, nagdasal po ako. Sabi ko, sorry ma, sorry lalo. Nilinis ko yung mga possible na pwede makita. And after that, naligo ko. Ginawa ko yung mga bagay na ako na sila. Because gusto ko rin makita nila. Yung ginawa ko yun is, di ko ako gumamit ng kahit ano. Si Stephanie, aminado dati na rin nadawit sa isyu ng droga ang kanilang ina. Pero hindi raw ito naniniwala sa kwento ng kanyang amahin. Inarinig nga po namin yung alibay ng lalaki. Hindi kami naniwala. Si mama ko. Although nagawa niya po yun dati, hindi na po ibig sabihin na masama siyang tao. Napakabait niya. Napagmahal niya na mama. Yung anak, yung dati niyang kaso, hindi yan ma-delify na nagkatao po ni mama. Kahit kailan. Dati pa raw na pinagbubuhatan ng kamay ni Vince ang kanilang ina. Kasi hindi naman po yung mga kasi mama nang namatay na. Kain muna tayo mga guys. Mahilig kasi siya sa mag-discount ako. Umuwi dito ang lalaki, bubugtugin siya. Sumisigaw yung kakay, tulong. Ang madalas daw nilang pag-awayan, di umano, mga babae ni Vince. Minado ako ng dito ko lang. Na may mga nagiging babae ako. Maraming beses ko sinabihan ko na hiwalayin na feeling ko po dahil natatakot siya. Third relationship kasi mayroon po siya. Takot siya. Sulit ng tatay. Mahal na mahal niya mo talaga yung lalaki. Ano nga ba ang mga tinatawag na warning signs para sa mga magkarelasyon para hindi humantong ang lahat sa pisikalan at krimen? Abusive yung relationship kasi pattern na yung anybody. Lalo na kung involve ang drugs lang. You would ask also the help of a mental health professional for her to, for him to be able to realize that there's something wrong with your partner. Kung kayo man, you want to live with it, then with the both of you should undergo counseling and possible psychotherapy. That care is very, very important. It's not being selfish na sabihin mo, maghihiwalay kayo. Saan din ba pwedeng lumapit ang mga nakararanas ng pang-aabuso sa kanilang mga karelasyon? Base dun sa National Health Demographic Survey, 1 out of 4 married women suffers from physical violence. Andyan po yung Republic Act 9262, Anti-Violence Against Women. Bilis muna tayo. Yung physical violence. Pagkatapos Pwede sila kumain, tumulog sa mga pagkatapos best ng mga kakain na barangay at mga kapulisan. Andyan din po ang malanghalian. provision ng Commission on Human Rights. Kami sa Center for Women's Studies at sa mga women's groups, ang una naming sinasabi ay start with self-empowerment at may responsibilidad din ng komunidad. Kung may kapitbahay, naririnig na lang bumbugan, pwedeng tumawag sa isang opisyal ng barangay. First indicator po na mayroon pong violent behavior sa ating community ay isumbong po agad kasi eventually mag-elevate po yung kanyang behavior na which may lead to this kind of Mga incidents. guys. Si Vince, Yan ako nasa sa ilalim kustudiya ng na ngayon ng upuan. Antipolo City PNP Kasi Police Community Precinct Wala pa tayong Kasi sako. po natin according to SOCO report, may Yan. trauma po ng malakas Dito sa na ilalim din. pwersa sa ulo nung sinasabjak pa niya. Yan. Yung sako namin, kailangan ako. Kita. Ayan o. Sa pamilya nila, pasensya na kayo. Nakatali na. May naman yung nagagawa ko sa mga ninyo. Ay, sorry pa, may sinungaling ako sa'yo ha. Nagsisisi po talaga ako. Mahal, pasensya ka na. Kung ano ba yung nagagawa ko sa'yo, kung ano ba yung pagbabago yung nagagawa ko sa katawan mo, sa anak ko rin, pasensya ka na. Sana mapatawad mo. Pinapanood ko po yung nangyari sa may chap-chapan sa Antipolo. Masakit po yung ipin ko, napigatin ko yung
tatay ng tinatapos. Ilang pamilya at relasyon na nga ba ang nasira ng droga? Ilang Dahil mga sa buhay at drugs. mga pangarap ang Sinachap-chap nagkapira-piraso dahil sa bawal na gamot. Babae. Ngayon, Kinakasama sina niya. Stephanie at ang buo nilang pamilya gagawin daw ang lahat para buong-buong makuha ang katarungan sa sinapit ng kanilang ina. Gagawin namin ang lahat para mabulok siya doon. Na hindi nag-end yung justice sa pagpulong Bye. kay Bye-bye. Pins. Dapat magdusa yun.